to be in physical. Ano po, di ba? Lahat naman kasi ito yung pangarap natin, wag nang magkasala, wag nang magalit, wag na kung ano man, etc., etc. But the question is, yan, meron po tayong katanungan dyan, Sir Michael. If you will just, yan. So, pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. Why do you keep going back to the same thing? If we are living in the Spirit, ayun yung question. Why are we still going back to the same thing? So, kayo lang ang makakasagot na. Kasi hindi nyo naman pwedeng i-expose dito ang sarili ninyo. Na ako lagi nagpo-porn. Ako lagi akong ganito. Pag walang nakatingin, ito yung ginagawa ko. Di ba? No one will do that. Lalo na pag alam mong respetado kang pastor. But the thing is, we are walking in the Spirit, but the question is this. Why do you keep going back to the same thing? Na po, hindi nyo man aminin, hindi man natin pag-usapan ngayon, hindi man tayo magtanungan personal, but you always pray about it. Tama po ba? Pinagpe-pray po, kailan kaya talaga mawawala to? Amen? Iniiiyak mo na rin kay Lord dyan. Di ba? Halos maubos na lahat ng luha mo, di ba, to beg God. Pero still, things kept going back again and again. Nag-promise ka na rin kay God, hindi ko na gagawin, Lord. Di ba? Sometimes sa buhay po natin, meron akong ganang pangyayari sa buhay na nangyari sa akin, isang karumal-dumal na kasalanan ay aking na-commit. And suddenly, bigla akong nag-lose breath. Hinahabol ko yung hininga ko. Sabi ko, Lord, epekto ba ito nung kasalanan ng ginawa ko? At pakiramdam ko, kukunin mo na ako. This was in Thailand. Nagmi-mission po kami mag-asawa. Bangkok, Thailand. And meron pong nangyari. At ganun po, I confessed to my wife everything. Talagang iniiyak. Ayoko na! Ganun. And yung tama yun. Akala nung asawa ko, lalaki ako. Meron pong, and na-comfort po ako doon not because nandun yung asawa ko, but because of the Holy Spirit. Amen. Actually, hindi ko naman sinabi kay Pastor John, paawit mo nga yung kantang Come Holy Spirit. Hindi eh. Hindi rin naman niya alam na ito yung ituturo ko. Kasi hindi ko naman sinend sa kanya yung PowerPoint ko, kasi kay Sir Michael ko sinend. Unless sinabihan niya si Pastor John, Holy Spirit ang kantahin ko. Holy Spirit ang ituturo, no? So, dinaya niyo ako. Hindi, joke lang. So, after you promise God, 3 days later, di ba, it will come back again, no? Bakit ang kasalanan makulit? Natanong niya na ba yun? Di ba? Hindi bukod sa ikaw yung makulit, bakit yung kasalanan makulit din sa atin, no? The reality of everything is, sometimes, ito po yung temptation, yung anger, yung secret. Na po? Kasi ito naman yung common na nangyayari sa Christian eh. Matempt ka. Sa lahat, ano pa? Ay yung alam natin yung mga temptation. Fame, female, ano pa? Fortune. Marami, di ba? Maraming pwedeng makatempt sa'yo. Anger. Di ba? Meron akong kakilalang pastor. Hanggang ngayon, may galit pa rin sa puso niya. Totoo po yan. Di ba? Di ba? Nadulas lang yun. Nadulas lang yun. No? Di ba? Andres Bonifacio. Yung iba nakaka-relate kasi. Putol eh. Putol eh. Di ba? Nga po di ba? So, some are secret. Merong iba, may mga pastor, may secret pa din, no? Na, hopefully, this is our prayer, na may commit na lahat kay Lord John. Wala nang matirang temptation, anger, and secrets. And sometimes, this is the start that we wonder if something is broken inside of us. Di ba? Natatanong natin, parang broke ka, di ba? Parang may problema sa akin. Pero sabihin niyo po sa katabi niyo, it's not. It's not. Yan. Convincein niyo yung katabi niyo, it's not. It's not.
Bakit po? There's only a war going inside. Nagkakameron lang po ng war inside of you na kailangan mas lumabas ikaw kung sino ka as a Christ follower or as a person who is led by the Spirit of God. And sometimes, ang nangyayari po, to encourage you, sometimes we don't understand the rules. Nakakalimutan na natin o dinadaya natin sarili natin. May rules naman talaga doon, pero ayaw mong dumaan. Ayaw mong mag-abide doon sa rules na meron, which is the Word of God. If you just open in Galatians 5:17, sa screen po makikita niyo yan. Alam ko mga pastor, hindi na nagbubukas ng Bible. Sa iba yon, sa CPA po, eh hindi. Pinaliit nga mo. Ay, pataliit nga no. Lumiit. Sige, kung kaya nyo pa pong basahin. Kaya pa. Sige po. 1, 2, 3, go. Galatians 5:17. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Diba? Ito yung nagpapahirap sa atin. Maraming bagay that we wish to do in ministry, in family, in personal things, pero hindi mo magawa because of the lust of the flesh. Hindi po naman ibig sabihin sinabing lust of the flesh is kalaswaan, kalibugan, or whatsoever. Hindi po yun yung tinutukoy. Pero part po yun ng salitang lust. Kasi po dyan po hindi makatakas ang mga tao. As a human nature, sabi nila hindi daw dapat sabihin that we're just only human. Ano kaya ang tawag sa atin? Ano? The alien. Di ba? So, di ba, yung admission lang po natin, di ba, sabi nga, kung ina-admit mo na ikaw ay tao na makasalanan, better. Much better. Kasi wala pong ibang pupuntahan yan. Kasi pag hindi mo siya in-admit, pride na po ang mangyayari. Lalong kasalanan. Tama po. Kaya po, napakahalaga dito, the things that we wish to do, hindi mo magawa. You cannot enjoy yung binigay ng Diyos, the abundance of life. Hindi natin ma-enjoy yung buhay na kasaya-saya, buhay na pinagpala, buhay na ganap. Diba? Instead na nag-i-enjoy ka, bakit dun ka ikinukulong sa simpleng bagay na nakaka-hinder? So, tignan po natin dito, let us see every part that can change everything. No? Flesh versus spirit. Yan, ano po. Kasi, ako po, I was awakened nung nagsalita si Bishop Frank Santos. I was trained sa Jesus the Heart of Mission Team. Kung alam niyo po yung JHMT. Yan po ang grupo na walang ginawa kung hindi hear and obey. Pag hindi ka marunong makinig kay Lord, huwag kang sumama sa kanila. Kasi sila po, they depend on the Holy Spirit. Sila po yung unang kauna-unahang grupo na nagpakalat ng prophetic sa buong Pilipinas. Totoo po yan. Deliverance. Angels. Yan. Sa kanila po lahat yan ang galing. Pero talagang kita mo, ginamit sila ng Panginoon in a supernatural. Why? Because they depend on the Holy Spirit. At nung sinasabi ni Bishop Frank na isang Baptist, Southern Baptist, nakakatuwa na siya, nag-desire siyang i-encounter ang Holy Spirit. Sabi niya, sa amin, sa Baptist, walang bawal pumalakpak, bawal ang tumasa kamay, di ba? Hymnal lang, kung hymnal. Pero siya, nasa Bible yung Holy Spirit. Bakit hindi namin sinusunod? And dun po ako na-awaken. Nandun ako sa kunahan, ihina ako, hindi ako makaihi. Kasi nga, gusto kong mapakinggan lahat ng sasabihin niya, and nakatulong po sa akin yon to create itong i-share ko sa inyo. This is only my devotion. Pero yung devotion, nung sinabi sa akin ni pare na, pare, pwede ikaw pa mag-share bukas. Sabi ko, sige, meron na ako dyan. At kinompose ko po siya, at ginawa ko siya, actually, ano po yan 8. Pero ginawa kong 100. para lalo mas maintindihan po ng bawat isa sa atin. Wala pa tayong 100 dito, kasi kung tigdadalwa kayong take out, pwede na. Pero, una po, sabi po dito, first, Kuya Michael, sabi dyan, pray before the battle, not during it. Some pastors, ito yung failure.
nananalangin na lang pag sinabi, Pastor, mag-pray niyo po ako, ganito yung nangyayari sa akin. Saka lang magpe-pray. At pag sinabi ng pastor na nag-message, ang sagot natin, praying For you. ang totoo ba na praying? Pakitingin sa katabi, mata sa mata, Totoo yan. pag kumurapihan, hindi totoo. Totoo po yan. Di ba? Totoo yan. We tend to reply to comfort a member Yeah. doon sa praying. Pero actually, wala. Pero kung ang attitude po ng isang pastor who led by the Spirit of God is pray before the battle, not during it, mas matindi po yung pwedeng mangyari. Hindi na-aabot na mag-message sa iyo yung member mo para sabihin, ipag-pray nyo kami. Isa na lang ang sasabihin niya, salamat po sa prayer. Kasi alam niya na pinag-pray mo na siya ahead of time. Amen. Amen. Sabi pa dyan, prayer is preparation before the temptation arrives. Ako po yung tipo ng naging pastor, but bago dumating sa pagiging pastor, katakot-takot po na temptasyon ang dumating. Sabihin ko po sa inyo, bakla lang ang hindi ko pinatulan. Kasi takot ako sa bakla. Hindi totoo lang. Talo daw ako ni Pastor Bayani, hindi kayo takot. Kaya pala nakaganyo kayo. Totoo po. I want to be honest. I want to be transparent. Ayoko naman yung parang nagbubulan tayo dito, di ba? Hindi naman. Ayoko magpaka-ipokrito. Basta the reality kung bakit ako na-change. Temptation, napakataas po sa akin. Hindi lang po 100%. Kung kayo po nanonood ng Triple X, ako po 10X. Buto na yung pinapanood ko. Di ba? Mas matindi sa Triple X. Buto na yung pinapanood ko. So, ganun pong katindi. Kaya po, sabi ko nga, totoo, hindi ako naging mapanalanginin. And simula nung natutunan kong manalangin, every now and then, ang bilis sumagot ni Lord. Amen. Minsan niloko ko ang sarili ko, may pinag-pray po ako, inilapit sa amin, isang gathering namin, prayer night namin, sa San Pablo namin ginawa. Nag-speak akong ganyan, tapos nag-pray kami ng covenant prayer, biglang may inilapit sa akin. Pastor, kami sa amin dalawa ni Susie, matanda, galisin. Yung pong ano na, so ano ba na? Hindi scoliosis. Ano po yung pong psoriasis? Parang psoriasis na po siya. Baak na po yun. Mula po ulo hanggang paa. Natutulog po, umiiyak. Natutulog po siya, umiiyak. Matanda na po to ha. Masakit po kasi po ano siya, yung ano tawag dito? Medyas. Minedyasan niya na yung kanyang para hindi magabukan or etc. Pero hindi din dapat nilagay ng ganyan. Nilapit po sa amin. Sabi ko, Lord, nag-e-expect ng himala. Kasi umiiyak na siya tuwing nangangati. Gusto po kung pag nangatimbong katawan, hindi niya pwedeng kamutin. Kasi sugat na po eh. May hawak kaming oil ni Susie at that time. Sabi ko, ipag-pray po kayo ni Pastora Susie. Sabi po, bakit ako? Alam mo yung pagsipon, talaga kasi yan, ay kasipon, at kayo pag-pray. Di ba? Eh pagdating doon, talaga namang lahat na ng tangs ginamit namin. Lord, paano po to? Wisdom, sabi ni Lord. Buhusan mo ng oil. Alam? Ay baby oil po yung hawak namin. Sabi ko, baka ma-infection yung yung matanda. Pero sumunod pa rin kami kay Lord, bahala ka. Bubusan namin to. Ito pa, ano yun? Kuskusin natin. Ibuhos na lang natin. Huwag na natin ilapat yung kamay natin doon sa ang gusto pa, kuskusin daw namin. Hindi ka naman pwede mag-inaarte sa harapan ng maraming tao. Sila lahat ay nakatingin at nag-worship. Alam niyo po, talagang Lord. Kuskus din kuskus sa paa. Talagang pakiramdam ko, lumipat na sa akin. Nasa kamay ko na yung mga sugat. And after, yun po, walang nangyari. Sa madaling salita, sabi namin, nawa po makapaligo kayo para mawala yung langis. Delikado kasi po eh. Kasi baka mamaya ma-infection sa nung langis. Kami pag sisihin kami ng doktor, anong ginawa mo, etc. etc. After 1 week, bumalik po yung babae. Hindi siya naligo. Hindi po.
siya po is totally healed. Amen. Totoo po, wala lang picture. Pero hanggang ngayon, buhay pa po si nanay. Siya po yung talagang tuwing service, lagi nasa unahan. Amen. Dati hindi siya makaupo sa unahan. Natatakot siya. Doon lang siya sa likod. Nahiya. Nahihiya kasi nga, mabaho, naaamoy yung sugat. Pero yun po, pero pagkatapos po, takbo kami dalawang mag-asawa sa likodan. Kuha ng alcohol, lahat na ng sabon. Kinuskus na namin yung kamay namin. Kasi natakot din kami. Pero alam niyo po yung himala ng Panginoon after 1 week, nagpapasalamat siya tuwing nakikita niya kami, lagi niya kaming niyayapos. Ang sarap namang yapusin at makinis na yung balat. Hindi na kagaya dati, no? Kaya po napaka-importante, diba? Prayer is preparation before the temptations arrives. Even healing, even miracles, it is the preparation. If you pray now, diba? Immediately, magpapadala na ang Diyos ng kasagutan. Kaya nga po, huwag natin panghinayangan. Ito na isa sa mga natutunan kay Pastor Don. You can pray nakahiga, kahit anong way. Hindi tayo yung religiously praying, kailangan pumunta sa church. Kasi meron po akong kaibigang pastor, magpe-pray lang, nasa bahay na yun, magsusuot pa ng slacks. Para lang mag-pray. Di po, dapat naka-slacks pang magpe-pray. Sabi ko, bakit ka nagkaganyan? Dapat magpe-pray tayo, dapat naka-slacks. Sabi ko, natawa naman ako. Kung bakit? Doon niya binabasa, no? Pero tayo po hindi. We pray ahead of time. Luke 5:16, sabi po dyan, so he himself often withdrew into the wilderness and prayed. Sino po yan? Si Jesus. Lagi niya pong ginagawa yan. Hindi niya iniiwan yung kanyang mga disciple, but he himself, alam niya. Diba? Sabi nga dyan if the Son of God needed it, what makes you think you don't? Diba? Wala lang si Pastora Sara dito, panawagan na sana to no? Sa mga nagpe-pray. Ba't pag nagpe-pray, parang patak ng ulan yung dumadalaw? Di ba po, pag prayer meeting, south wing prayer, north wing prayer, di ba? We take it for granted. Nakakalungkot. Si Jesus devoted pagdating doon. Di ba? Kung siya mismo, Son of God, kailangan niyang manalangin. Ano yung pinagmamalaki kaya natin? Sana po wala. Because daily prayer, not emergency prayer, ay napaka-importante. Hindi po lahat ng prayer ay emergency call. We pray because this is the natural way to talk to God. Ay lang naman po yung kasimplihan ng lahat ng yon. At kahit po hindi tayo rubduban do sa ginagawa natin, but devoted to what we are doing, hindi po imposible na maghimala talaga ang Diyos. Alam ko minsan napatunayan nyo na yan. Bakit hindi po ulit-ulitin? Alam nyo po nung nangyari gumaling yon? May dinala na naman sa amin. Sabi ko, Lord, huwag naman. Hindi po, total niya po bibilo. Dito naman sa Bukal. Siya po ay 4th level, ano ba tawag doon? Degree ng cancer. Stage 4. Stage 4 cancer na po. Wala nang pag-asa. Mula Gapan, umuwi dito. Para lang magpa-pray. Sabi ko, Lord, ba't maganto yung mga napapapray sa amin? Pwede ba yung mga may sakit sa ulo na lang? Ay talaga pong, nung nakita ko yung resulta, nung kanyang, stage 4. Gusto nang taningan ng doktor. Any moment from now. Pag inoperahan ka namin, mas delikado ka. Sabi namin, naniniwala ka ba sa panalangin? Yun na lang ang pang-encourage namin sa kanya. Bukod sa panalangin, naniniwala ka ba kay Lord na pagagalingin ka niya? Yes. Ngayon po, cancer-free. Member po namin. Idinivote yung kanya. Sige, palapakan po natin sa Lord. Idinivote yung kanyang sarili sa pagtuturo sa bata. Gifted pala. Niregaluhan ng Diyos ng teaching ability. Tinanong namin, in-interview namin, siya pala ay frustrated teacher. Kasi po, high school graduate lang Pero hindi niya akalain na gagamitin siya ni Lord sa pagtuturo sa bata. Natupad pa rin yung kanyang pangarap na magturo sa bata. Himala ng Panginoon. And meron pa pong isang himala na kaming na-experience. Ito po yung panahon ng pandemic. Siya po ay inilabas ng bahay. Si isa po member namin. Ano na po siya? Dead on arrival. Dito po sa JP. Nakiusap yung asawa, Dok, turukan nyo lang po. Kahit hindi na pwedeng turukan. Pinaturukan pa rin. To revive yung heart. Sabi niya, Dok, pag tinurukan nyo, naniniwala po ako makakausap ko dyan. Makakausap pa asawa ko after 2 hours.
After 2 hours, nakausap niya yung asawa niya. Ngayon po, buhay na buhay. Totoo po, sige, palakpakan po natin si Lord. Minsan parang ang hirap no? Paniniwalaan mo ba talaga na isang simpleng panalangin, mabilis ang panalangin, sometimes kinasasawaan na nating manalangin, pero meron palang himala talaga ang Diyos. Amen. Amen? And sabi ko nga, masarap pag tayo ay nagiging vessel ng Panginoon. Dahil pag po nangyari yon, walang patid po ang pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos. And that is kung bakit po tayo tinawag na Bible-centered Christian, di ba? Believer of Christ, and at the same time, led by the Spirit of God. Kaya po napakahalaga. Luke 5, verse 16. Ano po sabi dyan? Ay, nabasa ko na ba yun? Nabasa ko na po, sorry. Nabasa na. So sabi po dito, prayers kill the pride because it force you to admit you're not strong on your own. Tama po ba yun? Diba? Yung pong panalangin, kayang patayin yung mga pride of life natin because this forces us to admit that we cannot do nothing without the Spirit of God. Matthew 26 verse 41, sabi po dyan, watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, sometimes, ito na po yung lagi nating sinasabi. Totoo yan. Diba? Counseling other Christians, counseling other members, lagi natin sinasabi, mag-pray ka para hindi ka talunin ng iyong katawan. But, the thing is, sometimes, ito yung na-experience natin. We don't pray, tayo yung tinatalo. Sabi nga ng kasabihan, how can you give something that you don't have? Diba? Hindi po natin mapapaniwala ang member at kung sino man to agree with us. Kasi po nararamdaman po yan. Kaya po napaka-importante, no? The problem is, sometimes, mas madalas tayong nag-scroll ng cellphone. Ako po natutuwa ako kasi nga, hindi ko rin kayang gawin na hindi mag-scroll ng cellphone. Pero alam nyo, pagdating ng alas 6 ng hapon, unless merong Zoom meeting or Zoom prayer meeting, saka pa lang po. Pero ito po, pagdating ng hapon, patay po siya alas 6. So kung hindi ko man kayo ma-replyan, pasensya na po, kinabukasan na po talaga yun. Yes po, I really do na hindi na hawakan ang telepono. It can kill me. Personal ko po yun ha. Kaya kasi akong isang scroll mo pag may nakita kang iba tapos ka na dyan. Dire-diretso. Hindi mo na alam kung saan ka dadalinaan. Kaya po importante for us para po yung flesh ay hindi mag-grow. Kaya natin siyang i-starve. Di ba? I-starve po natin siya sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa po, sabi po dyan, fasting ay importante. Yan. Ang tagal ko na pong hindi rin nagawa yan. Pero alam niyo po, noong ako'y nagka-problema physically, natutunan kong mag-fasting ulit. 16 hours. Kaya pala. Di ba sa church, pag nag-fasting, sige, pwede namang 1 meal lang. Ayan ang mga magagandang dahilan ng mga pastor. Ano? Sige na, water fasting lang naman. Yeah, di ba? No rice fasting. Dinadaya natin ang sarili natin. No? But the reality of everything is, fasting teaches your body who's the boss. Pag nag-fast ka, malalaman mo kung sino talaga yung nasusunod. Kasi bakit? Talagang malakas ang kutob ng iyong katawan. Dadayain ka nan sa lahat ng antas ng iyong pagkatao. Totoo po, magkikrave ka talaga. Ako lahat. Dahil nga, ang taas sa akin ng temptation, pag po kayo nagpa-fasting, na sinubukan ko yung first fasting ko, sabi ko, ba't parang iba yung drive ng katawan ko? Tapos sabi nung asawa ko, teka lang, may nangyayari sa'yo. Buti lang, sensitibo yung asawa ko. Alam niya kung ano yung nangyayari sa akin. Bakit ka kiss na kiss sa akin? Bakit ako halik na halik sa kanya? Sabi ko, ewan ko, hindi ko nga alam, nakapastig ako.
Diba? Imagine niyo, pwede palang mangyari yun, no? Nagtatalo yung dalawang yun. Kasi nga, the more you desire to do it, kukontrahin ka ng katawan mo. Parang pagkain. Di ba? Ako po, natitiis kong hindi kumain. Kanina kumain ako sa kantin, nagtataka sila, bakit pastor, bakit pansit lang ang kinakain mo? Wala po bang rice? May rice po dito. Diba? Pero hindi eh. Kasi nga, why? You try to discipline yourself. Tayo po ganun din. Sino po ba, honestly, huwag nyo lang itaas ang inyong kamay, pero in your heart, kailan yung the latest fasting na ginawa mo? Ako rin. Diba? Yes. So, kung iisipin po natin, kung medyo matagal na, dapat po, i-revive natin yung sarili natin. I-rebound tayo para gawin uli yun. This is my encouragement sa bawat isa po sa atin. We want to walk in the Spirit of God. But if yung fleshly desire ang nangunguna, we are not walking in the Spirit of God. Ano po? Kaya kahit sabihin natin pastor tayo, we are the most prone person. Tayo po yung pinaka-delikado, vulnerable. Tama ba? Vulnerable. Vulnerable pagdating po sa mga ganyang kaso. 'Di ba? Tama yun eh. Nakaabang ang demonyo. Inaantay na magkamali po ang bawat isa sa atin. Kaya po sabi po dyan, but fasting is not about skipping meals. Yung sinabi ko kanina, hindi yung 1 meal lang, tubig lang, hindi po yun. It will not work like that. It's about teaching your body that it doesn't run you. Tinuturuan mo yung sarili mo na ikaw katawan, hindi ikaw ang nagpapatakbo sa akin. Kung hindi yung banal na spirito. And the first time po narinig ko yung kantang Banal na Spirito, kailangan kita. Alam niyo po, lumuhod ako at ako'y humagulhol. Parang ganun ko na-miss yung Holy Spirit. Sabi ko, kailangan kita mararanasan ulit. Ano yung ganun pakiramdam? Di ba? Yung hindi ka tumitigil ng kaiiyak dahil alam mo na miss mo na siya. I pray that ang bawat isa sa atin mayroong ganung longing. Di ba? Napakasarap po na manatili sa presensya ng Panginoon. Totoo, kung ako'y magiging spiritual, sana ganun na nga lang. Di ba? To avoid yung lahat ng temptation, to avoid ng mga sins. Pero, binigyan tayo ng courage ni Lord para paglabanan ang lahat ng bagay na to. Kaya po sabi po dyan, ang hunger, sometimes pag gutom, order ng pagkain ka agad. Di ba? Sa akin po yun ha. Sineshare ko lang sa inyo ha. Pero kung kayo po ay ganun din, di ba? Hopefully, makita natin, no? Pag tayo bored, we just open our cellphone. Sometimes, pag po tayo sad, we just turn on the screen. Ganun na lang kadali sa ating i-replace ang salita ng Diyos. And nung nagsalita si Bishop Frank Santos, na-rebuke din ako. Dati ang gaganda po ng Bible ko, ang mamahal, mga Thompson. Ngayon po pinamigay ko kasi bakit? Meron ng cellphone. Pero humingi ako ng tawad kay Lord. Umorder uli ako ng Bible. Hindi, totoo naman po. Sabi ko, totoo nga no. Unless you intentionally open the book, talagang dun mo malang malalaman na ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Babalik ka talaga. Kaya po, I pray na ang bawat isa po sa atin, every craving gets fed in a seconds. Kaya pong talunin yan ng ating laman. Pero po, when we train our flesh, it will change. Mabilis mababago. Madali pong mag-adjust ang ating katawan. Sabi po dyan, sige, next mo nga, yan, ang poging-poging Jesus. Kung mapapasin nyo po, sabi dyan, Jesus fasted for 40 days. Ba't kailangan niyang gawin yun? No? Alam niyo na ang sagot patungkol dyan. Pero napaka-importante po na kahit si Jesus sabi dyan, it's a private discipline came before public power. Karamihan po, ang nangyayari, power muna bago yung discipline. Hopefully, wag po natin baliktarin yun, no? Let us have this first step na magkameron muna ng private discipline. It's between you and the Lord lang lagi. And then, yung public display po ng power, it will just pop up
imagine when Peter walked, may nadaanan yung kanyang laylayan. Gumaling. Why? Because he disciplined himself depending on the Holy Spirit. Di ba po? Pwede po bang mangyari until now yung ganong bagay? Yes! Di ba? Supernatural can happen for those who really depend on the Holy Spirit. Desire. Meron tayong desire. Sabi pa dyan, fasting doesn't just weaken cravings. It exposes what you've been leaning on instead of God. Di ba? Huwag po kayong matakot. Pag nag-fast kayo, halimbawa, first time yun yung magpa-fast, tapos may na-expose na mga bagay. Tandaan yung kinikwento ko, nag-fast ako, pero bakit parang nagkakameron ako ng ibang desire? Na-expose. Di ba? Kasi kailangan ma-expose po talaga siya. Unless hindi siya mawala sa'yo, nandun pa rin yan sa'yo. Naintindihan niyo po? Kaya napakahalaga na kung bakit pala ito pinakita ni Jesus to set an example for all of us na talagang hanggang ngayon, napaka-importante po that we are depending on the Holy Spirit. Amen? So, yung una po, pray. Pangalawa, fast. Pangatlo, Word of God. Ano po sabi dyan? What you feed your mind, you became. Tama po? Kung ano po ang pumapasok sa isipan natin, yun yung ikaw. Hindi mo pwedeng ipagsinungaling yun. Totoo po yan. Tanungin mo ang isang tao, pag ikaw ay napapunta sa isang news feeds, ang dami niyang ikikwento sa'yo. Alam mo na, diyan ka nakapokus everyday. Kasi bakit? Yun lang yung lumalabas sa bibig niya, paulit-ulit. Di ba? Hindi mo na naringgan ang salita ng Diyos na nagkwento patungkol kay Lord or kay Jesus. Yung amin pong anak, tinetrain din namin, just like what we learned from General. Ayan, Pastora ni naalala mo na? General? Frank Santos. Hindi. Bishop yun. Si General, yung... Binag. General Binag. Yan, si Binag, hindi Binay. Binag. Si General Binag, talagang kinopya ko talaga sa kanya. And every day we ask Malakay, who are you? Sa Malakay, sa ulo niya na po, I am a son of God. Ano pa, anak? I am a Christian who follow Jesus Christ. Ano pa, pangatlo? I am a man created in God's image. At ang kauli yan, I am a Christian Filipino who love my country. Oh, di ba? Sa ulo niya na po ngayon. Kaya tuwing umaga, pag tinatanong namin, who are you, Malakay? Yun po yung sinasabi niya. I am a son of God. Oh, paulit-ulit. Tama naman, i-train. Gusto na namin siyang i-train. Ayaw namin na nakawin siya ng mga bagay na panglabas. Amen. Tapos isusumbat niya sa amin. Bakit hindi niyo kami tinuruan? Masakit po. Siyempre, laman at dugo namin yun. Tapos siya yung magsusumbat sa amin na hindi namin siya ginay. So, totoo po yun. I would like to take talaga yung responsibility para paglaki niya, naintindihan niya lahat. Hindi kami nagkulang doon sa mga bagay na salita ng Diyos. And totoo naman po yun, every word of God will fill our mind. Pag po napuno ng salita ng Diyos ang ating isipan, nawawag maging baptist. Sabi nga, lumalaki lang ang ulo. Ano po? Pero tayo po yung tipo na puno ng salita ng Diyos ang ating mga isipan, but at the same time, we are led by the Spirit of God. Bakit po kailangan led by the Spirit of God? Anything na pumasok na salita ng Diyos, kailangan i-apply. Hindi po kasi pwedeng maging stock room lang ang ating mga utak. Totoo yan, pag naging stock room yan, ay baka maging hydrocephalus. Lalaki paglapit sa ni Pastor Leopoldo, tutusukin kayo ng karayom di singaw lahat siya, no? Romans chapter 12 verse 2, alam natin to, and this is our favorite. Ano pong sabi dyan? Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Napakasarap pong namnamin ang salita ng Panginoon. Paulit-ulit. Ang ganda na, di ba? Ang tawag po dyan is total transformation. Di ba? Pag po tayo ay pumasok sa ganitong kondisyon ng ating buhay,
we are not conforming the world. Why? Ang mga totoong transform, totoo yan, hindi na nakikiayon sa mundo. Amen? Kaya po, napaka-importante nito bilang reminder po sa ating lahat, no? Why? If this thing is applied to ourselves, the renewing of our mind, makikita po natin, this will prove, ano po yun? Yung good, acceptable, and perfect will of God. Di ba? Hindi po na kailangan tanongin si Lord, ano ba yung perfect will mo sa akin? Ano yun eh, di ba? Sinagot niya na, if you will just be transformed and will not conform, makikita mo yung perfect, good, and acceptable will of God. If you would just notice, ang battle is not on outside, but the battle is in our mind. Amen. Nakakatakot po pag dyan, naglabo-labo lahat, hindi mo na alam ang iyong gagawin. Nakakalungkot kung bakit may mga kasama tayong mga pastor, sa Amerika po, may mga nagsisuicide. They really try to patayin yung kanilang mga sarili para to escape yung responsibility dito po sa ating mga ginagawa. People now, meron pong takot. Sino po dito yung merong takot? Honestly. Amen. Di ba po? But we don't entertain takot. Meron po, pero hindi natin siya ine-entertain. Why? Kasi po, when the Spirit of God is there, sabi nga, ang salita ng Panginoon ay, ano ba yan? Basta? Yeah, tama yan, no? Di ba? Sabi niya, be careful of, with you. Ano ba with you? Be careful of what you entertain. Di ba? Sin is fascinates before it assassinates. Totoo yan. It can quickly kill people. Kaya po, if we have fear in our heart, di ba? Ano po ba yung fear na yon? You can enumerate sa inyong mga puso. Di ba? Kaya po, nandito tayo, nagtutulungan tayo. Di ba? Ang sarap po nung ating lifeline. Pastor, di ba? Hopefully po mangyari sa atin yun. Si Pastor, kinakamusta ni Pastor. Kamustahan ang bawat Pastor. Di ba? Talagang matindi yung binitawan ni Bishop Jake doon sa LJM. Di ba? At hindi nun. Kami na CPA ay handang kukup-kup. Aray ko, sabi ko, Lord. Di ba? Para may hawak siyang maso, pinagpupupok niya yung mga nasa sa unahan. Di ba? Ganun siyang kabold sabihin. Di ba? Yung concern. Di ba? Kayo po ba'y concerned sa inyong katabing pastor? Di ba? Siya po ba'y pinagtatawanan nyo pag siya'y nagkamali? Opo, Di ba? Pinapahiya nyo ba siya? Di ba? Tinutulungan po ba natin ang mga kapwa natin, pastor? Dapat po. Meron ganon. Ito po yung dapat nating ginagawa. Every day, ako po nananalangin, Lord, give me an opportunity to talk to someone, to pray to someone, and to bless someone. Pag hindi po ganun yung ating ginagawa, ewan ko na lang po kung anong gusto nyong mangyari araw-araw. Sabi po dyan, next mo nga, yan. Si Jesus uli yan. Ano nangyari kay Jesus dyan? When Jesus got attacked in the wilderness, He didn't fight with feelings. But He said, it is written. Diba? Hindi tayo nagiging emotional lang pag tayo po'y inaatake ng demonyo. May sakit na naman ako. It is written. Yun, dapat ganoon. It is written. Kahapon po, no, isang araw, hindi ako makahinga. It is written. Nasusulat. Di, totoo po. Huminga. Nasa toilet ako, kinuman ko yung sikmura ko. You abdomen. Nasusulat. Hindi mo, wala kang karapatan sa katawan na binili ng dugo ng Diyos. And after 2 minutes, dumighay ako. Yung dighay ko parang dighay ng kabayo. Kasi hindi po talaga ako makahinga. Ewan ko kung napansin ng asawa ko na bakit balisa ako.
Tayo ako ng tayo. Hindi ko rin alam kung bakit ako parang gastro. Opo, parang nandito na eh. Nandito na, wala na talagang paglagay yung hangin. Walang pumasok, walang lumabas. Kaya natatakot ako. It can lead to heart attack. Kagabi yan. Di ba po? Kagabi yan. Hindi po, nung isang gabi. Kaya sabi ko, medyo delikado pala yun, di ba, Pastor Jonathan? I know you experience na ganong pangyayari. And, true enough, it is written. Totoo po, napaka makapangyarihan talaga, no? At sabi ko, Lord, Nagsasalita yung- ayoko na muna na mangyari yung ganon. Saka ko lang sabihin, it is written. Di ba? Every day in our life, we must declare it is written. Di ba? Yung buhay po natin, it is written. Sabi nga, you are anointed to die young. Ina-accept nyo ba yun? No. Yes. Huh? Dapat. Di ba? We are anointed not to die young. Oh, bakit naman sinabi ko? Sorry, hindi ko kayo pinapatay. Ayaw kong may pamatay. Pero nataka ko Hindi iba. ko na nilagyan ng nat. Sorry, hindi ko pala nalagyan ng Yung pangalawa lang. yung pangalawa, intindihan nyo na. Di ba? We are anointed not to die young. Ayun. Amen. Di ba? Kasi nga po, bakit ka pa nga talaga binubuhay ni Lord? There's a purpose. One of my friend, isa pong kaibigan, si McCoy. Kung kilala niyo po si McCoy, siya po isang sikat na gitarista ni TJ. Yung pong sumulat ng araw-araw, araw-araw. Siya po ay namatay na. Kasama lang po namin siya sa Taga-LD siya. Bisaya po, Bisaya. Siya po ay Taga-Malaya. Apo. Kaibigan lang po yun, ni Mix. Kaibigan din po siya. So siya po ay isang sikat na gitarista na siya po ay na heart attack. But I believe he served yung purpose kung bakit siya nabuhay. Pero marami nga nagsabi na sana nagpa-check up at inayos yung sarili. Kasi po, talagang ang dami ng hinayang. Si Makoy Portado po, siya po siya. Friend pala nila. Yes po, friend po ni Mix. At Friend na, nina Mix. Apo, kasama po namin siya nung huling Celebrate Jesus 24 Hours. Siya po yung naggitara sa akin. Kaya ako yung nanghinayang at kinilabutan nung nalaman kong nawala na siya. So anyways, naniniwala naman po tayo na we are anointed not to die young. Amen. Meron pang purpose si Lord sa mga buhay natin. At naniniwala ako, hahakot pa tayo ng maraming kaluluwa. Amen. At ayun po yung dapat mangyari. Ano po? Hindi yung kada na lang merong pagkukulang o merong umiinda sa katawan ay takot ang nangyayari. No. Sabi ng salita ng Panginoon, it is written. Anything na may mangyari po sa bawat isa sa atin, always declare, it is written. Diba? I will live, I will not die. Diba? Kaya po napakahalaga na. Kauli-uli yan. Number 4. Palakpakan natin si Lord. Obedience. Yan lang naman po yung obedience natin. Ano? What is our obedience? Alam niyo po ba na ito yung kinakakatakutan at ayaw ng mga totoong sumusunod kay Lord? Diba? Yung pag nandyan na, ang iniisip mo, susunod ba ako o hindi? Diba? Nagkakameron pa ng second thought. Pinag-iisipan pa. Bakit? No? Bakit kaya, no? Nawa, mangyari po sa bawat isa sa atin na we are sensitive enough on the Holy Spirit na pag talagang kahit whisper lang ng Holy Spirit, alam natin siya yun. Na hindi na tayo nagdadalawang isip. Sino ka? Tinatanong mo pa, no? Kinakausap ka ng Holy Spirit. I rebuke you. Sabi nila, Lord, ikaw meron ako baka hindi ikaw. Di ba? So nawa po, yung pagiging, yung as we walk in the Spirit of God, talagang literally, di ba? Mahirap yung mangyari, hindi natin alam kung paano mangyayari yon. Kasi kahit ako nung una, matagal na po akong Kristiyano, pero wala pa akong nakikitang anghel. Ito. Ay. Meron pala doon. Ay nga po. Ba't po nalagas ang pakpak nyo? Pakpak lang talaga.
Pero isa po sa mga dinidesire ko, Lord, di ba? Pakitaan mo ako ng anghel. As in, talaga po, dreams o ano ha, siyempre, di ba? Alam mo naman kasi, figurative, alam mo kung na ito yung itsura ng anghel. Pero as in talaga, yung pong ganyan, o kahit yung tao na hindi mo kilala, eventually dumating, tulungan ka, pwede, anghel to eh. Di ba? Coming from nowhere, bigla na lang nandyan, tinulungan ka. Anghel eh, pwede, di ba? So, that is my desire. Sabi ko nga, Lord, alam ko, darating yung pagkakataon, makakamit ako ng anghel. Alam ko, yung iba sa inyo, nakamit na ng anghel, ito po, ito yung aking frustration. Talagang sa tagal ko ng Kristiyano, yan ang aking hinihingi. Kaso San Pablo raw. Si Vice Mayor Angel. Ano hindi po ba kerubin yun? Baka magalit sa atin. So, as we obey po, sabi dito, sabi dyan, because the flesh favorite lie is, ano po? It's just a little thing. No, hindi tayo sumusunod kasi nga bakit? Maliit na bagay. Hindi pa kailangan sumunod. Ano pa yung mga reason na ginagawa natin? Little dishonesty. Alam niyo po, it marks obedience and it stop obedience pag tayo po ay dishonest. Oh, parang white lies. O yan, may naniniwala pa sa white lies. Diba? White deal. Mahirap po maging honest. Yeah. Amen. Yeah, as a pastor, kaya siyempre, di ba, we admit na sometimes talagang ang hirap maging honest, di ba? Pero pag na-achieve naman yun, pag na-achieve po yung honesty, nako, talagang meron din kakaibang exchange ang Diyos para sa atin. Ano pa? Little bitterness. Di ba? Alam mo, pumipigil po sa obedience yan, yung pagiging bitter. Bitter na bitter kay sister, bitter na bitter kay pastor, bitter na bitter kay ganito. Bakit kaya? Di ba? Mahilig sa ampalaya siguro nga. Di ba? Honest talk, kayo po ba'y merong ka-bitter pa dito? Wala naman, dapat hindi lang. Kayo mainis kay Nanay Esther, kay Mami Esther. Oo. Makulit talaga. Makulit. Masusubukan ng patient natin sa kanya. Di ba? Pero, di ba, if we want to see, o sabi nga ng makita ng labas, that we are the true disciple of God if we love one another. Di ba po? So, hopefully, wala na yung lie na yan. Yung maliit na bitterness. Okay ka pa ba sa kanya? Okay na yun. Alam mo na merong grouch, no? Kasi okay na yun eh. Hindi yung hindi masabi kung ano yung okay. Kaya po, importante, hopefully, kung merong ganito, no? Harapan tayo, no? Pastor Arnel, ako ba'y merong nagawang kasalanan sa'yo? Diba? Yung bang paghili ko nakaagambala. Pastor, papata ka doon sa little dishonesty. Hindi naman, pero talaga naman di ako nakatulog. Pero pag tinanong, okay na. Diba? Sana nakatulog ka na. Hindi natulog yan. Lumipat na yan eh. Lumipat na selda yan eh. Bumabasa sa 14. Iniwan kami niya. Oo. Mangiiwan eh. Kaya nga daw siya nakatulog. May bitterness eh. Lakas daw umiling. Wala. Ewan mo po ba? Alam mo ba yung tatay ko malakas sumiling? Totoo po yan. Lalaki yata, malakas umiligan. Ewan ko po. Hindi naman lahat ng lahat. Hindi naman po siguro. Pero meron talaga, no? May ganun talaga. Kasi, may mga naapektuhan ng mga malakas mo. opo. Yung akin po kasi abot hanggang baba, nagre-reklamo din yung... Di ba rin po? Ano po yan? Para Higit po lang eh. Kaya po nasa ilalim niya. Sa puto, ang lakas niya. Sabi ko, hindi lang hilik ng kalabang ko. May bitterness, dalawa yung kalaban, hilik at utot. Pastor na hilig pa lang yan. O kaya nga po, hilik pa lang po yun ha. May bitter. Wala pa yung nangaagaw ng shampoo at saka ng sabon. Alam niyo, may sabi. Wala yun. Nagtataka na wala na yung shampoo at sabon niya. Patatawa Little corruption. Diba? As a Christian, kala natin we are not corrupt. Pero review your life.
Balikan niyo po yung mga sarili niyo. When is the time that you corrupt something? Sabi nila, papaano nawawala ng lasa ang asin? Pag po na-corrupt yung asin, magiging tasteless po siya. Totoo po yun. Pag po yan ay na-contaminate, na-corrupt, mawawalan po ng lasa ang asin. And as a Christian, ganoon din po tayo. Even little corruption, magiging tasteless po tayo. At yan yung nakakalungkot. Pag yan ang, Tatandaan ka kasi. totoo po, pag yan ang nangyari, at kauli-uli dyan, kaya kung nakapula yan, a little compromise. Kala ko sino nakapula eh. Si Ate Mia, nakapula. Ano po, Zelda kanina? Last time po, meron kaming meeting ni na Bishop Jake. At naupo ako sa harapan niya. Kasi wala lang si Bishop Jake. Pero sinabi ko sa kanya, siguro nagulat siya nung sinabi ko sa kanya. Sabi ko, Parikoy, are we compromised? At nagulat po siya and I trust yung sagot niya. Naniwala ako sa sagot niya that no, hindi, we're not compromised. Hindi tayo nagko-compromise. So pinagtiwalaan ko po yun. Kasi nga, dealing with people here inside sa City Hall, totoo po yun eh. Yung sinasabi niya, dati ang tingin sa mga pastor, tae lang. Imagine eh. Di ba? Yung po, actually, yung po sinabi niya eh. Di ba? Totoo po, ganun ka baba. Mababa na mabaho pa ang tingin. Ano po? Pero ngayon po, alam niyo po yung dignity na inaangat ng Diyos sa atin. They are now exposed in their sin. Yung sinabi niya kanina, di ba? Ay, sinabi niya na nakaraan, di ba? Sa isang lugar, may 3 paa ng isang tao, alien yun. Ay, magpupulit-ulit. Di ba? Hindi. Bakit po? Kasi nga, ine-expose sila ng salita ng Panginoon. Eh, sabi ng Bible, sa Ezekiel, pag ikaw ay nakarinig ng salita ng Panginoon at hindi mo binago ang iyong pamumuhay, I will expose you. At ganun po yung nangyayari sa kanya. Sa kanila. Kaya po, sabi ko, tama yun eh. Sabi kasi, binalikan kasi siya. O kayong bahala dyan, kayong MAP. Sabi ko, i-take mo yung opportunity. Nasabihin mo sa kanila na dahil sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, na-expose sila. Di ba? Hindi yun yung tayo ang dahilan kung bakit sila nagkakaganon. Di ba? Ang katotohanan po ng lahat ay inihahayag ng Diyos. Kasi araw-araw silang nakikinig ng salita ng Panginoon, they cannot contain. Anong gagawin ng demonyo? I-expose sila ngayon. Kaya po, natutuwa ako nung narinig ko yung sagot sa ating bishop, we're not compromised. Okay. Tuloy ang laban. Di ba? I'm about to quit. Alam ni Pastor Richard dyan. Ayoko na kasi. Diba? Bukod sa malayo na yung bahay namin, nahihirapan ako. Thank you, Pastor Anthony. I-encourage me. Huwag kang aalis. Kailangan ka namin. Di ba? Talaga. Yeah. Totoo po. Every time na makikita po kami na sa Corregidor, sa City Hall, Wala akong bataan. lagi niya po sinasabi sa akin, salamat, nandito ka. Salamat po, Pastor. That encouraged me. Ako po'y talagang natutuwa, nakakaiyak. Pero talagang totoo naman, ayun po yung nakakapagpunta sa akin dito. Lalo pag Tuesday. Kaya pinili ko po ang Tuesday na ako'y nandyan. Kasi alam ko, Tuesday is our fellowship. Lagi-lagi tayo nagkikita-kita. Wala namang ube. Yun lang, wala lang ube. Pero, ito lang po ang pinakamaganda dito po sa ginagawa natin. No? Sa shinare ko ngayon, ewan ko kung may natutunan ko o meron kayo na take away. What I understand is, we need to really rely on the Holy Spirit. Di ba? Kung hindi tayo mananangan sa banal na spirito, ano pa tayo? Ano bang mangyayari sa atin? Our journey will be blurred. Malabo, di ba? Ang hirap tumakbo pag malabo ang ating pananaw. But dahil nandiyan ang banal na spirito, siya yung nagbibigay ng linaw sa lahat ng ating ginagawa. Amen. Kaya po, pwede po bang palakpakan natin si Lord? Pastor Nestor, ay, tama. Robert. Pilikado to yan, sasabihin ko dito. Pastor, pwede bang ano tayo, tugtugan mo kami? Hindi po, dayang-dayang. Kami po sasayaw. Amen. Sorry po.